Paano kung ang isang simpleng awit ay may kapangyarihang baliktarin ang lahat? Paano kung ang mga salitang halos pabulong na sinabi ay magsimulang umalingaunggaw sa mga salinlahi, nagpapabagsak ng mga hari, nagpapabangon sa mga nakalimutan, at naghahayag ng isang plano na walang sinuman ang inaasahan? Eksaktong ito ang nangyari kay Maria. Walang entablado, walang mga tao, walang opisyal na anunsyo. Isang dalaga lamang, tila karaniwan, na nabubuhay sa isang sandali na parang napakalit upang baguhin ang anuman. Ngunit nagbago. At hindi yon mali. Sapagkat sa sandaling yon, habang ang lahat sa paligid ay tila eksaktong pareho pa rin, may isang bagay na di nakikita ang nagsimulang kumilos. Isang pahayag ang ginawa. At ang pahayag na iyon ay hindi nagmula sa isang makapangyarihan. Nagmula ito sa isang hindi inaasahan. At marahil John mismo ang dahilan kung bakit mas lalo itong nakakapag-alala. Sapagkat ang sinabi ni Maria ay hindi tugma sa realidad sa paligid niya. Wala siya sa posisyon ng karangalan. Wala siyang katayuan. Wala siyang impluensya. At gayon paman, ang kanyang mga salita ay nagsasalita tungkol sa mga kahariang nababaliktad, mga estrukturang nayayanig, at isang Diyos na kumikilos sa paraang lubos na nadiba sa inaasahan na mundo. At ito ay nagbubukas ng isang tanong na imposibleng baliwalain. Paano nagawa ng isang napakabatang tao, sa isang napakawalang katiyakang sitwasyon, na makita ang isang bagay na kahit ang mga pinuno ng panahong yon ay hindi makita? Sapagkat ang awit na ito ay hindi lamang damdamin. Ito ay pahayag ng paghahayag. At kung ano talaga ang ibig sabihin nito, halos walang nakakapansin sa unang tingin. Ang pinakakakaiba ay walang anuman, ganap na walang anuman, sa paligid ni Maria ang nagpapahiwatig na ang mga salitang yon ay magkakaroon ng kahulugan. Wala siya sa isang palasyo. Hindi siya napapalibutan ng mga pinuno. Hindi siya nabubuhay sa isang panahon ng katatagan. Sa kabaligtaran, may dala siyang bigat na walang sinuman ang ganap na nakakaunawa. Isang hindi may paliwanag na pagbubuntis. Isang hindi tiyak na hinaharap. Isang reputasyong nanganganib. At gayon paman, ang lumabas sa kanyang mga labi ay hindi takot, kundi katiyakan. Pinapadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Huminto ka sandali. Paano nagagawa ng isang tao, sa gitna ng kawalang katiyakan, na magsimula sa papuri, sa halip na pagdududa? At mas lumalalim pa, ibinagsak niya ang mga makapangyarihan mula sa kanilang mga trono. Ngunit, sino ang naibagsak hanggang sa sandaling yon? Wala. Walang nagbago ng nakikita. Ang mga pinuno ay nananatiling nasa kapangyarihan. Ang sistema ay pareho pa rin. Ang pang-api ay umiral pa rin. Kung gayon, bakit siya nagsasalita na parang nangyari na ang lahat? Ito ang bahaging halos walang nakakapansin. Hindi inilalarawan ni Maria ang kanyang nakikita. Ipinapahayag niya kung ano ang napagpasyahan na ng Diyos. At binabago nito ang lahat. Sapagkat may isang uri ng pananaw na hindi nakadepende sa mga mata. May isang uri ng katiyakan na hindi nagmumula sa mga pangyayari. At iyon mismo ang naabot ni Maria. Ngunit nagbubukas ito ng isa pang mas nakakagambalang tanong. Kung nakikita niya ang isang bagay na hindi pa nangyayari, ano nga ba ang nakita niya? At ang sagot ay wala sa kung ano ang nagbago sa paligid ni Maria. Nasa kung ano ang nagbago sa loob niya. Sapagkat sa sandaling yon, hindi tumutugon si Maria sa isang sitwasyon. Nakayon siya sa isang plano. At kapag ang isang tao ay nakayon sa kung ano ang napagpasyahan na ng Diyos, ang hinaharap ay nagsisimulang makita bilang kasalukuyan. Kaya ganoon katapang ang kanyang mga salita. Ganoon katatag. Ganoon ka-impossible. Itaas niya ang mga mapagpakumbaba. Ngunit sino ang naitaas? Isa pa rin siyang hindi kilalang dalaga sa isang maliit na nayon. Walang nagbago sa labas. At gayon paman, nagsasalita siya na parang nakikita na niya ang resulta. Hindi ito damdamin. Ito ay paninindigan. At narito ang puntong madalas baliwalain. Hindi naghintay si Maria ng patunay upang maniwala. Naniwala siya bago pa lumitaw ang anumang patunay. At iyon ay napakabihira. Sapagkat karaniwan, kailangan makita ng mga tao bago sila magtiwala. Kailangan nilang maunawaan bago sila umusat. Kailangan nila ng katiyakan. Ngunit ginawa ni Maria ang kabaliktaran. Nagtiwala siya sa hindi nakikita, na para bang mas totoo ito kaysa sa lahat na nasa paligid niya. At iyon mismo ang nagiging dahilan kung bakit ang kanyang awit ay nagiging propetiko. Sapagkat hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Inilalarawan niya ang isang ganap na pagbabaliktad ng realidad. Isang mundong ang huli ay magiging una. Kung saan ang mga nakalimutan ay maalaala. Kung saan ang hindi inaasahan ay magiging sentro. Ngunit may isang detalye na lalo pang nagpapalalim sa lahat. Sapagkat ang ganitong paraan ng pagtingin ay hindi nagsimula sa sandaling yon. Ito ay nabuo noon pa. Matagal na bago pa iyon.
At ito ay nagbubukas ng isang mas hindi komportableng tanong. Ano ang nangyari sa katahimikan na naghanda kay Maria upang makita sa ganitong paraan? Sapagkat walang sinuman ang nagigising mula sa isang araw patungo sa susunod na may ganitong antas ng pananampalataya. Walang basta na lamang nagsisimulang magsalita tulad ni Maria nang hindi dumaan sa isang hindi nakikitang proseso. At dito lalo pang nagiging kawili-wili ang lahat. Bago ang awit, may katahimikan. Bago ang katiyakan, may pagdududa. Bago ang pahayag, may paghahanda. Hindi lumitaw si Maria sa sandaling yon. Hinubog siya nito. Sa mga karaniwang araw. Sa maliliit na desisyon. Sa mga sandaling walang nakakita. Sapagkat ang pananampalatayang nakikita sa publiko ay kadalasang nabuo sa lihim. At ipinaliliwanag nito ang isang mahalagang bagay. Ang kanyang awit ay hindi basta-basta. Hindi ito isang bugso ng damdamin. Ito ay bunga ng isang buhay na natutong magtiwala kahit hindi naunawaan. At marahil Diyon mismo ang nagkakaiba kay Maria sa lahat. Hindi siya naghintay ng malaking sandali upang magsimulang magtiwala. Nagtitiwala na siya bago pa dumating ang sandali. At nang sa wakas ay dumating ang sandali, handa siya. Ngunit ito ay naghahayag ng isang bagay na maaring magdulot ng dikomportable. Sapagkat kung ang kalinawang yon ay nagmula sa isang hindi nakikitang proseso, kung gayon ang tanong ay ganap na nagbabago. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang nakita ni Maria. Ito ay tungkol sa kung ano ang kanyang nilinang naong walang nakatingin. At ito ay nagbubukas ng isang bagong antas sa kwentong ito. Sapagkat marahil ang pinakamalaking himala ay hindi ang nangyari pagkatapos, kundi ang nabuo bago yon. At kung totoo yon, kung gayon ang awit ay hindi ang simula, ito ay ebidensya. Ngunit ebidensya ng ano? At ang ebidensya ay simplo, ngunit napakalakas upang baliwalain. Nagtiwala si Maria bago niya naunawaan. Mukhang maliit ito. Ngunit hindi. Sapagkat ang magtiwala kapag may saysay ang lahat, kayang gawin ng kahit sino. Ngunit ang magtiwala kapag walang nagkakatugma, kapag walang sagot, kapag ang sitwasyon ay sumasalungat sa pangako. Iyon ang nagbabago ng lahat. At iyon mismo ang uri ng pananampalatayang lumilitaw sa awit. Pinospos niya na mabubiting bagay ang mga nagugutom, at pinaalis na walang dala ang mga mayayaman. Huminto ka sandali. Hindi ito basta tula. Ito ay ganap na pagbabaligtad ng lohika ng tao. Sapagkat ang mundo ay gumagana sa kabaligtaran. Ang may higit ay tumatanggap pa ng higit. Ang may kaunti ay nananatiling wala. Ngunit ipinapahayag ni Maria ang kabaligtaran. Na para bang nakikita niya ang isang realidad na hindi pa naipapakita. At ito ay naghahayag ng isang malalim na bagay. Hindi siya tumitingin sa sistema. Tumingin siya sa Diyos. At kapag binago ng isang tao ang punto ng sanggunian, nagbabago ang lahat. Ngunit narito ang isang detalye na kakaunti ang nakakapansin. Sapagkat ang ganitong uri ng pananaw ay hindi nag-alis ng takot. Hindi nito automatikong inaalis ang mga paghihirap. Haharap pa rin si Maria sa mga paghatol. Makikitungo pa rin siya sa mga panlabas na pagdududa. Maglalakad pa rin siya sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ngunit may isang bagay sa loob niya na hindi na katulad dati. At ito ay nagbubukas na isang mas personal na tanong. Ano ang nagpapatatag sa isang tao kapag ang lahat sa paligid ay tila hindi matatag? Sapagkat hindi inalis ng awit ang mga hamon. Ngunit ipinakita nito ang isang bagay na mas malakas kaysa sa mga ito. At ito ay nagsisimulang tumama sa isang bagay na mas malalim kaysa sa kasaysayan. Ito ay tumatama sa identidad. At dito mismo, ang kwentong ito ay humihinto na maging tungkol lamang kay Maria. Sapagkat sa totoo, ang kwentong ito ay hindi malayo. Ito ay lumalapit. At higit pa doon, ito ay humahamon. Sapagkat ang nangyari kay Maria ay hindi lamang isang natatanging pangyayari sa nakaraan. Ito ay isang huwaran. Isang huwaran na patuloy na naulit sa mas tahimik, mas banayad na paraan, ngunit kasing totoo. Patuloy na tumatawag ang Diyos. Hindi sa pamamagitan na malalaking anunsyo. Hindi sa pamamagitan na nakikitang mga tanda para sa lahat. Kundi sa pamamagitan ng mga panloob na paanyaya. Mga paanyayang halos walang nakakapansin. At dito nagkakasya ang lahat. Sapagkat ang mga paanyayang ito ay bihirang magkaroon ng saysay sa simula. Hinahamon nila ang lohika. Hinaharap nila ang seguridad. Humihingi sila ng mga hakbang na tila masyadong mapanganib. At dahil dito, sila ay binabaliwala. Karamihan ay umatras. Karamihan ay naghihintay ng ganap na linaw. Naghihintay ng katiyakan. Naghihintay ng panlabas na kumpirmasyon. Ngunit hindi naghintay si Maria. Tumugon siya. At ang tugon na iyon ang umaalingaungaw hanggang gayon. Sapagkat ang kanyang awit ay hindi lamang isang pahayag tungkol sa Diyos. Ito ay isang paghahayag tungkol sa uri ng taong pinipili ng Diyos.
Hindi ang pinakahanda. Hindi ang pinakamaimpluwensya. Kundi ang handa. At binabago nito ang paraan ng pagtingin sa kwentong ito. Sapagkat bigla, hindi na ito malayo. At nagsisimula itong maging personal. At ito ay nagbubukas ng isang tanong na hindi maiiwasan. Kung ang parehong uri ng paanyaya ay dumating gayon, ano ang magiging sagot? At marahil ang pinaka hindi komportableng bahagi ng kwentong ito ay yon mismo. Sapagkat ang sagot ni Maria ay hindi nakabatay sa kontrol. Ito ay nakabatay sa pagsuko. At iyon ay salungat sa lahat ng karaniwang hinahanap. Gusto ng mga tao ng seguridad. Gusto nila ng katiyakan. Gusto nilang maunawaan ang bawat detalye bago umusad. Ngunit ginawa ni Maria ang kabaliktaran. Umusad siya kahit hindi niya naunawaan ang lahat. At hindi ito nangangahulugang wala siyang takot. Nangangahulugan ito na mas malalim. Nangangahulugan ito na para sa kanya, ang magtiwala ay mas mahalaga kaysa kontrolin. At binabago nito ang buong kahulugan ng awit. Sapagkat ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa isang taong may kontrol sa lahat. Nagmula ito sa isang taong nagpasya na magtiwala, kahit walang kontrol. At iyon mismo ang nagbibigay lakas sa kanyang sinabi. Sapagkat kapag ang isang tao ay nagsasalita tungkol sa pag-asa, nang hindi nararanasan ang kawalang katiyakan, ito ay walang laman. Ngunit kapag ang isang tao ay nagpapahayag ng pagtitiwala, sa gitna ng hindi alam, ito ay may bigat. At dala ni Maria ang bigat na iyon. Ngunit may mas malalim pa rito. Sapagkat ang magtiwala sa ganitong paraan ay hindi likas. Hindi ito automatiko. Ito ay isang pagpili. Isang pagpiling kailangang gawin, paulit-ulit. At ito ay humahantong sa isang mahalagang pagkaunawa. Ang awit ay hindi lamang isang sandali. Ito ay pagpapahayag ng isang tuloy-tuloy na desisyon. Isang desisyong magtiwala kahit mas madaling umatras. At ito ay nagbubukas ng isang hindi maiiwasang tanong. Ano ang nagpapatatag sa isang tao upang patuloy na piling magtiwala kapag lahat ay nagtutulak sa kabaliktaran? At ang sagot ay wala sa emosyonal na lakas, wala sa personalidad, wala sa likas na tapang. Ang nagpapatatag kay Maria ay ang pagtitiwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Pagtitiwala sa gumawa ng pangako. Sapagkat kapag ang tiwala ay nasa mga pangyayari, ito ay nagbabago-bago. Kapag ito ay nasa mga tao, ito ay nagiging marupo. Ngunit kapag ito ay nasa Diyos, ito ay nananatili. At iyon mismo ang lumilitaw sa awit. Hindi nagsasalita si Maria tungkol sa kung ano ang kaya niyang gawin. Nagsasalita siya tungkol sa kung ano ang nagawa na ng Diyos at patuloy na ginagawa. Inaalala niya ang mga nakaraang gawa upang patatagin ang tiwala para sa hinaharap. Hindi ito aksidente. Ito ay espiritual na estratehiya. Sapagkat ang pag-alala sa ginawa na ng Diyos ay nagpapalakas ng pananampalataya para sa hindi pa nangyayari. At ginagawa ito ni Maria na may katumpakan. Ikinokonekta niya ang kasalukuyan sa mga lumang pangako. Tumingin siya sa likod upang makita ang nasa unahan. At ito ay naghahayag ng isang makapangyarihang bagay. Hindi siya nag-isa sa kwentong ito. Bahagi siya ng isang bagay na mas malaki. Isang pangakong tumatawid sa mga salinlahi. Isang pangakong direktang tumuturo kay Jesus Kristo. At binabago nito ang pananaw ng lubusan. Sapagkat ang tila isang hiwalay na sandali ay sa katunayan pagpapatuloy. Pagpapatuloy ng isang bagay na matagal nang inihahanda. Ngunit narito ang pinakamalalim na punto hanggang gayon. Kung nakikita ni Maria ang kasalukuyan bilang bahagi ng isang mas malaking bagay, kung gayon ang awit ay hindi lamang personal. Ito ay historical. Ito ay propetiko. Ito ay walang hanggan. At ito ay nagbubukas ng isang tanong na lampas pa kay Maria mismo. Ano ba talaga ang sinimulan daon na magbabago sa lahat magpakailanman? Ang sinimulan daon ay hindi lamang isang magandang kwento. Ito ay simula ng isang pagbasag. Isang pagbabago na napakalalim na maintindihan lamang ng mundo makalipas ang mahabang panahon. Sapagkat nang ipahayag ni Maria ang mga salitang iyon, inanunsyo niya ang isang bagong lohika. Isang lohika na hindi sumusunod sa mga patakaran ng tao. Kung saan ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kababaang loob. Kung saan ang halaga ay hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa layunin, at hinahamon nito ang lahat. Sapagkat hanggang noon, ang mundo ay gumagana batay sa lakas, impluensya, at kontrol. Ngunit ang awit ay naghahayag ng iba. Ipinapakita nito ang isang Diyos na pinipili ang hindi nakikita, upang gawin ang impossible. At hindi ito komportable. Sapagkat binabasag nito ang mga inaasahan. Ginugulo nito ang mga pattern. Binabaliktad nito ang mga prioridad. At marahil diyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi napansin ang nangyayari. Sapagkat inaasahan nila ang isang bagay na dakila, nakikita, hindi matututulan.
Ngunit ang dumating ay tahimik. Simple. Halos hindi napapansin. At gayon paman, sapat ang lakas upang tumawid sa mga saglo. Sapagkat doon nagsimula ang isang bagay na magtatapos sa isang pangalan. Isang pangalan na magbabago sa lahat. Jesus Cristo. Ngunit sa sandaling yon, hindi pa ito malinaw. Hindi pa naunawaan. Hindi pa tinatanggap. At ginagawa nitong mas kawili-wili ang lahat. Sapagkat ipinapahayag ni Maria ang isang hinaharap. Na tila napakalayo pa upang maging totoo. At gayon paman, nagsasalita siya na may katiyakan. At ito ay nagbubukas ng isang mas malalim pang tanong. Ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay naniniwala bago pa ito makita ng buong mundo? Ang nangyayari ay nagsisimulang magbago ang lahat mula sa loob palabas. Bago ang anumang nakikitang pagbabago, may isang hindi nakikitang desisyon. At iyon mismo ang nangyari kay Maria. Pinili niyang maniwala bago pa ang anumang panlabas na kumpirmasyon. At mukhang simplo ito. Ngunit hindi. Sapagkat ang maniwala kapag may kumpirmasyon ang lahat ay madali. Ngunit ang maniwala kapag ang lahat sa paligid ay tila sumasalungat ay nangangailangan na mas malalim. Nangangailangan ito ng paninindigan. At ang paninindigan yon ang sumusuporta sa awit. Sapagkat ang mga salitang yon ay hindi lamang maganda. Matatag ang mga ito. Sigurado ang mga ito. Sinabi ang mga ito na para bang nakita na niya ang wakas, kahit nasa simula pa siya. At binabago nito ang paraan ng pamumuhay ng isang tao. Sapagkat kapag ang isang tao ay naniniwala muna, nawawala ang kapangyarihan ng mga pangyayari na tukuyin ang landas. Ngunit may isang mahalagang detalye dito. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay hindi nag-alis ng proseso. Hindi nito tinatanggal ang mga hamon. Hindi nito pinipigilan ang mga sandali ng tensyon. Haharap pa rin si Maria sa mga tingin, pagdududa at paghatol. Tatapak pa rin siya sa mga hindi tiyak na landas. Maglalakad pa rin siya nang hindi naunawaan ang lahat. Ngunit may isang bagay na naayos na sa loob niya. Ang desisyong magtiwala. At ang desisyong yon ang nagbabago ng lahat. Sapagkat kapag ang desisyon ay nagawa na, ang landas ay maaring mahirap. Ngunit hindi na ito hindi tiyak. At ito ay naghahayag ng isang mahalagang bagay. Ang awit ay hindi isinilang sa kaginhawaan. Ito ay isinilang sa desisyon. At ito ay nagbubukas ng isang hindi maiiwasang tanong. Ano ang pumipigil sa isang taong gayon na gawin ang parehong desisyon? Ang pumipigil ay bihirang kakulangan ng oportunidad. Ito ay ang halaga. Sapagkat ang magtiwala tulad ng ginawa ni Maria ay laging may kasamang pagkawala ng kontrol. Kabilang dito ang pagsuko sa mga garantiya. Kabilang dito ang pagtanggap ng mga landas na hindi lubos na mahuhulaan. Kabilang dito ang pagharap sa maling pag-unawa ng mga tao sa paligid. At ito ay mabigat. Mabigat dahil pinahahalagahan ng mundo ang kabaliktaran. Pinahahalagahan ang kontrol. Pinahahalagahan ang seguridad. Pinahahalagahan ang mga nakikitang katiyakan. Ngunit ang awit ay naghahayag ng ibang realidad. Isang realidad kung saan ang pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mahahawakan, kundi sa hindi nakikita. At ito ay hindi komportable. Sapagkat inaalis nito ang tao sa posisyon ng kontrol at inilalagay siya sa posisyon ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi karaniwang hinahanga. Ngunit yon mismo ang tinanggap ni Maria. At yon mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang sinabi. Sapagkat hindi ito basta emosyonal na desisyon. Ito ay isang mulat na desisyon. Alam niya ang panganib. Alam niya ang mga kahihinatnan. Alam niya ang bigat. At gayon paman, pinili niyang magtiwala. At ito ay naghahayag ng isang bagay na lubos na nagbabago sa pagbasa ng kwentong ito. Ang awit ay hindi lamang pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay tugon sa isang tawag. Isang tugon na may halaga. At ito ay nagbubukas ng isang direktang tanong, halos hindi komportable. Kung malinaw ang halaga mula pa sa simula, pareho pa rin kaya magiging sagot. At dito mismo ang kwentong ito ay humihinto na maging hinahanggaan at nagsisimulang humamon. Sapagkat kapag malinaw ang halaga, karamihan ay umatras. Ngunit hindi umatras si Maria. At hindi ito nangyari dahil hindi niya naunawaan. Nangyari ito dahil sapat ang kanyang naunawaan. Naunawaan niya na hindi lamang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. Mas malaki pa. At kapag nakita ito ng isang tao, nagbabago ang bigat. Hindi nawawala ang takot, ngunit humihina ito. Hindi nawawala ang pagdududa, ngunit tumitigil itong mangibabaw. At ang desisyon ay nananatili. Ngunit narito ang pinakamalalim na punto hanggang ngayon. Sapagkat ang awit ni Maria ay hindi lamang nagdeklara kung ano ang gagawin ng Diyos. Ipinakita nito kung paano kumikilos ang Diyos. Pinipili niya ang hindi inaasahan. Ginagamit niya ang hindi nakikita. Nagsisimula siya sa katahimikan.
At ipinaliliwanag nito kung bakit maraming tao ang hindi napapansin kapag may mahalagang nangyayari. Sapagkat naghihintay sila ng isang bagay na dakila. Ngunit ang Diyos ay nagsisimula sa mali. Nagsisimula siya kung saan walang tumitingin. Nagsisimula siya kung saan walang nag-isip. At ganoon nagsimula ang lahat. Hindi sa mga tao, hindi sa palakpakan, kundi sa isang tinig. Isang tinig na nagpasyang magtiwala. At ang tinig na iyon ay tumawid sa panahon. Sapagkat ang sinabi ni Maria sa sandaling iyon, ay hindi na natili sa bahay na iyon. Umalingaunggaw, lumago, natupad, at patuloy na umaalingaunggaw hanggang ngayon. Ngunit may mas malalim pa rito. Sapagkat ang epekto ng awit na ito, ay hindi natapos sa henerasyong iyon. Sa katunayan, hindi pa ito natatapos. At iyon mismo ang dahilan kung bakit buhay pa ang kwentong ito. Sapagkat ang awit ni Maria ay hindi lamang pag-aari ng nakaraan. Ito ay tumatawid sa panahon, at nakararating sa bawat henerasyon sa iba't ibang paraan. Ngunit may parehong diwa. Sapagkat sa kaibuturan, ito ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang pagpili. Ang pagpili na magtiwala kapag walang garantiya. Ang pagpili na umusad kapag walang ganap na linaw. Ang pagpili na maniwala kapag ang lahat ay tila sumasalunga. At hindi ito kailanman tumigil na maging mahalaga. Sapagkat maaring magbago ang sitwasyon. Maaring magiba ang mga pangyayari. Ngunit ang uri ng desisyon ay nananatiling pareho. At marahil John ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaugnay sa kwentong ito. Sapagkat sa isang antas, sumasalamin ito sa isang bagay na panloob. Isang sandali ng pagdududa. Isang sandali ng desisyon. Isang sandali kung saan walang nakakita, ngunit maaring magbago ang lahat. At sa ganitong uri ng sandali, nagkakaroon ng kahulugan ang awit. Hindi bilang isang malayong bagay, kundi bilang isang personal. Parang salamin. Parang paanyaya. At binabago nito ang paraan ng pagtingin sa lahat. Sapagkat hindi na lamang ito tungkol kay Maria. Ito ay nagiging tungkol sa sinumang tao na nahaharap sa katulad na pagpili. Ngunit ito ay humahantong sa isang huling tanong. Isang tanong na hindi maiwasan. Sapagkat sa huli, dito umikot ang lahat. At ang tanong ay simplo, ngunit imposibleng balewalain. Kung ang parehong uri ng paanyaya ay dumating gayon, ano ang magiging sagot? Sapagkat ang ginawa ni Maria ay hindi lamang pag-awit. Ito ay pagdedesisyon. Pagdedesisyon na magtiwala bago maunawaan. Pagdedesisyon na umusad bago makita. Pagdedesisyon na isuko bago kontrolin. At ang ganitong uri ng desisyon ay patuloy na magagamit. Ngayon, sa sandaling ito, sapagkat ang mundo ay gumagana pa rin sa parehong paraan. Pinahahalagahan pa rin nito ang kontrol. Hinahanap pa rin nito ang mga garantiya. Iniwasan pa rin nito ang hindi alam. Ngunit ang lohika ng Diyos ay nananatiling iba. Pinipili pa rin niya ang handa. Kumikilos pa rin siya sa hindi nakikita. Nagsisimula pa rin siya sa katahimikan. At nangangahulugan ito na ang mga kwentong tulad nito ay patuloy na isinusula. Hindi sa parehong paraan, ngunit sa parehong prinsipyo. At marahil ang pinakamalalim na punto ng lahat na ito ay ang mapagtanto na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang karaniwang buhay at isang kwentong umaalingaunggaw ay wala sa sitwasyon, nasa sagot. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ka, isulat dito sa mga komento. Ako ay narito. At kung nais mong patuloy na sandan ang mga kwentong naghahayag kung ano ang nasa likod ng mga biblikal na salaysay, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. Sapagkat kung minsan, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng